mundo kung saan ang mga paniniwala at pananaw sa politika ay madalas na nagiging mapanuri at mapagkiling, mahalagang marinig ang mga boses ng mga individual na may malalim na pananampalataya at mga prinsipyo. Sa interview na ito, makakausap natin ng isang Kristiyanong mag-asawa na handang ibahagi ang kanilang mga paniniwala at pananaw sa politika. Alamin kung paano nila hinaharmonisa ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga desisyon sa politika at kung paano sila naninindigan sa kanilang mga prinsipyo sa gitna ng mga hamon at pagsubok at pagbabago ng mundo. Ang unang katanungan ay, sa palagay ninyo, dapat bang magsalita ang simbahan tungkol sa mga isyong Para sa amin bilang mga mananampalataya, depende yan sa issue. Kasi minsan may mga issue naman na hindi na kailangan idulog o ilapit sa simbahan. Kasi kadalasan, yung mga politiko, pag naguguluhan sila sa issue ng bayan, lumalapit talaga sila sa simbahan. Lalong-lalo na yung mga iba, malapit sa pari, humingi ng advice. Kasi ang mga leader ng politiko, pag naririnig mo lumalapit sila sa pinuno ng simbahan para humingi ng advice. Kasi ang simbahan naman ay biblical, nagbibigay sila ng advice para sa kaya bubuti ng bayan. Paano ninyo gustong maalala bilang mga political figures, mga faith leaders o pareho? Para sa atin, faith leader. Kasi tinuturuan kami ng Panginoon na tumindig sa katotohanan. Bilang leader, lumalakad kami sa righteousness. May activity kami. Kung ano ang tama, doon kami. Hindi kami bilang isang leader, hindi namin basta-basta papanigan ng mali. Kasi ang nilalakaran namin righteousness, dapat nasa tama tayo. Bilang isang mag-asawa, naapektuhan ba ng inyong paniniwalang panrelihiyon ang pagpili o pagboto ng mga pinuno? Para sa amin, hindi naman kami naapektuhan sa pagpili kasi bago namin binuboto ang isang tumatakbo ng politiko, pinag-pray namin yan. Kung sino ba talaga ang karapat-dapat, bukod sa politiko, kailangan natin alamin ang background niya. So, binibigyan tayo ng planuhan para siya sa atin kung ano ang kinalaman ng isang tumatakbo ng politiko nung background niya. Yung background niya kailangan malaman natin para alam natin kung karapat-dapat siya maging politiko. So, wala sa aming issue sa aming kasama tungkol sa pagpili naman. Sa inyong palagay, gaano kahalaga ang reliyon o pananampalataya sa inyong pang-araw-araw na buhay? Sa amin, kahit mahalaga ang reliyon na pananampalataya. Sa amin kasi, hindi reliyon ang namin. Kasi ang importante ang reliyon. Kaya ang relasyon dito sa reliyon. Ang reliyon kasi may mga tinutok silang mga relasyon ng mga doktrina silang ina-adapt. Yun ang reliyon. Sa amin kasi, bilang mananampalataya, relasyon, totoong relasyon sa Diyos. Kasi ang totoong kaligtasan nasa relasyon sa Panginoon, hindi sa reliyon. So, sa araw-araw na pamumuhay namin, ang relasyon namin sa Panginoon, yung talagang pinaka-importante dahil pag-isip mo pa lang sa umaga, kailangan yung manalangin sa Diyos. Salamat sa biyaya, sa araw-araw. Salamat ka dahil nagising ka. So, yung relasyon kasi sa Panginoon, very important siya kasi yung kami kumukuha ng lakas. Yun yung nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, kalakasan, wisdom. Yun yung relasyon na meron kami na pinagkukuha na namin sa relasyon. Sabi sa John 14:6, sila sa sandaan at ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan. Bilang mag-asawa, paano nyo na mas nasusolusyonan ang magkaibang opinion sa politika? So actually, hindi naman kami nagkakaiba ng opinion. Yung kagandahan kasi ng isang Kristiyano, may parehas na espiritu. So about naman sa politics,
ba sa Bible nga, ang binigyan ni Lord ng free will ang bawat isa. So kung sino ang gusto niya iboto, okay lang. Okay lang din. As long as na nagkakaintindihan kami. Yun lang. Dapat bang makaapekto ang personal na pananampalataya o relihiyon ng isang politiko sa paggawa ng pulisya? Para sa akin, may magandang epekto kung ang isang politiko ay Christian, mananampalataya. Kasi kapag ang isang mananampalataya ay politiko mananampalataya, naka-align ang pinag-isip sa mga bagay na magandang mabuti. Unlike sa unbeliever, ang gusto niya is mag-corrupt, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming budget para magkaroon ng ano ba tawag doon? Ayun. So, tulad nito is si Tito Soto. Tito Soto sa Mayor ng Pasig. Mayor ng Pasig. Ano siya? Christian, hindi siya corrupt. And then, yung kanyang mga constituents ay hindi naging corrupt. Kasi, hindi na corrupt. Di ba? Kaya, napakaganda na ang isang politiko ay Christian. Kasi may takot siya sa Diyos. May banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya, pinag-pray ng bawat isa sa amin na nawa ay sa pamahalaan ay karamihan Christian. Isa pa rito ay si Villanueva. So, maganda rin yung kanyang pamamalakad, manifest. Then, maganda yung kanyang mga That concludes our group presentation. We gave overall 8 questions related to religion beliefs and different aspects of religion. Thank you. Kami ang ikatlong pangkat. Ako si Limea Jane Vitiniano. Ako si Mary Therese S. Mongala. At ako naman si Hanilas Nagano. Ako si Lawrence Nathaniel B. Trifalgar. Ako si Jacel P. Simbaon. At ako naman si Brent Cyrus Ardala. At ako naman si Chris Irish Dalosa.